Nagsimula ang araw ni Dante tulad ng nakasanayan niya. Isang umaga na puno ng ingay at kaguluhan mula sa kanilang barong-barong. Tila mga pader na bingi sa kanilang mga hinaing ang bawat bakod ng kanilang bahay. Halos magkadikit ang mga dingding ng kanilang mga kapitbahay. Walang espasyo para sa hangin at wala ring katahimikan para sa mga gising. Ang mga sigawan ng mga bata, kalubugan ng mga nag-aaway na mag-asawa at tunog ng mga tricycle na bumabaybay sa makikitid na kalsada ay bumabasag sa mga oras ng madaling araw. Para kay Dante, ang ganitong uri ng pamumuhay ay tila isang maitim na ulap na walang gustong umalis sa kanyang harapan. Ang kalye kung saan nakatirik ang kanilang tahanan ay isang simbolo ng kahirapan na matagal nang niyakap ng kanilang pamilya. Wala itong patid na labanan, hindi lang para sa pagkain, kundi para sa mismong espasyo upang huminga. Ang mga bahay ay magkakadikit, tila parang pinagsiksikan ng isang espasyong hindi sapat para sa bilang ng mga taong naroon. Ang bawat kalye ay may mga nagtitinda, nag-iingay at ang iba ay nag-aaway dahil sa simpleng mga bagay. Sa kabila ng kanyang kabataan, hindi nakaligtas si Dante sa bigat ng mga responsibilidad. Noong siya'y bata pa lamang, nasa murang edad na siya ng 9, natuto na siyang magsarili at maghanap buhay. Isang araw habang naglalakad siya sa masikip na eskinita, nakita niya ang isang batang kaedaran niya na may hawak na kahon na gawa sa kahoy at nililimukos ang mga paa ng mga jeepney driver. Tila may kislap sa mata ni Dante. Dito nagsimula ang kanyang pagnanais na kumita. Agad siyang umuwi, kinuha ang isang lumang kahon ng sapatos ng kanyang ama at nagsimulang magpunas ng sapatos sa kanyang maliit na paraan. Hindi ito marangyang trabaho, ngunit ito'y nagbibigay ng kaunting kusing para sa kanyang bulsa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamabigat na pasanin ni Dante ay hindi ang hirap ng trabaho, kundi ang malamig na pakikitungo ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, si Aling Pilar, ay halos hindi nang humingiti o nakikipag-usap. Mas madalas na nakikita niya itong nakatungo, namumulot ng mga bote at karton sa kalsada. Tila walang buhay sa mga mata nito. Ang kanyang ama naman, si Mang Luis, ay tila laging galit sa mundo. Madalas itong lasing sa gabi at nagwawala kapag wala silang makain sa hapagkainan. Ang alak ang kanyang paraan ng pagtakas mula sa realidad. Ngunit ang pagtakas na iyon ay nagiging pasakit sa kanyang pamilya. Anak, ayusin mo na ang gamit mo. Pumasok ka sa trabaho. Malamig na sabi ng kanyang ina, isang umaga habang nag-aayos ng kanyang panlaban sa mga boteng nagkakalat sa kalsada. Nang tingnan ni Dante ang kanyang ina, naramdaman niya ang matinding lungkot sa puso niya. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pangungulila. Tila nawala na ng lahat ng pag-asa sa buhay. Hindi na niya narinig mula sa kanyang mga magulang ang salitang, "Mahal kita." Walang yakap, walang gabay, tanging mga utos at malamig na salita na tila yelo ang bumabalot sa kanilang tahanan. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ng kanyang mga magulang, si Dante ay mayroong isang maliit na ilaw na nagbibigay ng init sa kanya. Si Lola Bining. Si Lola Bining ay isang matandang kapitbahay na tila may malasakit sa kanya. Nagbibigay ng payo at kaunting pagkain tuwing nagagawi siya sa bahay nito. Madalas niyang naaalala ang matatamis na salita ni Lola Bining sa tuwing tinuturuan siya nito kung paano magdala ng sarili sa gitna ng kahirapan. Huwag kang susuko, Dante. Ang buhay ay parang sapatos na puno ng putik. Pero may paraan para ito ay luminis. Kailangang punasan at ipakita ang liwanag na nasa loob. Wika ni Lola Bining habang kinikis-kis nito ang mga sapatos ng mga kapitbahay upang kumita ng ilang piso. Sa mga ganitong sandali, nakatatagpo si Dante ng kaunting liwanag. Ngunit sa kabila ng mga gabay ni Lola Bining, hindi pa rin matanggal ni Dante ang bigat sa kanyang dibdib tuwing umuuwi siya sa kanilang tahanan. Tuwing naririnig niya ang mga sigawan ng kanyang ama o tuwing nasisilayan niya ang katahimikan ng kanyang ina, nararamdaman niyang siya ay nakukulong sa isang buhay na walang patutunguhan. Isang araw,
Habang si Dante ay naglalakad pauwi mula sa kanyang araw ng pagpunas ng sapatos, may isang kotseng pumarada malapit sa kanya. Nakita niya ang isang batang lalaking kaedaran niya na bumaba mula sa kotse. Suot ang malinis na uniforme at bitbit ang isang bag na puno ng mga laruan. Ang batang ito ay si Ramon, anak ng mayamang negosyante sa kanilang lugar. Laging malinis, laging magara ang kasuotan at laging may dalang baon na hindi nauubos. Si Dante ay tumigil saglit. Pinapanood ang bawat galaw ni Ramon. Ngunit hindi inggit ang naramdaman ni Dante. Bagkus, siya ay napuno ng pagnanasa na makaahon sa kanyang kalagayan. Gusto niyang makaalis sa mga masikip na eskinita, sa amoy ng basura at mga sigawan, at sa malamig na mga titig ng kanyang mga magulang. Nang makita niya si Ramon, sa isip niya, bakit hindi ko ito magawa? Ano ang kulang sa akin? Sa gabing iyon, habang nakahiga si Dante sa kanilang maliit na banig, naramdaman niya ang matinding pangarap na umalis sa kanilang lugar. Hindi niya gusto na maging katulad ng kanyang ama, na nasaktan ng buhay at sumuko na lamang sa alak. Ayaw din niyang maging tulad ng kanyang ina na tila nawala na ng anumang pag-asa at tanging nagiging makina na lamang ang buhay. Gusto niyang maging iba. Gusto niyang makaahon at maranasan ang buhay na malayo sa kahirapan. Isang araw, nagising si Dante na may bagong determinasyon. Habang naglalakad siya patungo sa karinderya upang manilbihan, naisip niya ang plano niyang makatapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho at makalayo sa masalimuot na pamumuhay. Subalit, alam niyang hindi ito magiging madali. Wala siyang sapat na pera para sa matrikula at kahit na nakatutulong si Lola Bining sa kanya, hindi rin ito sasapat para sa kanyang mga pangarap. Kaya isang araw, sinimulan niyang mag-ipon. Ang bawat bariyang kanyang kinikita mula sa pagpupunas ng sapatos ay inilalaan niya sa isang maliit na alkansya na tinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Walang nakakaalam nito. Ni hindi ang kanyang mga magulang, hindi ang kanyang mga kapitbahay. Ang bawat bariyang ipinapasok niya sa alkansya ay tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Para kay Dante, ang bawat barya ay isang hakbang palayo mula sa kahirapan. Ngunit hindi lahat ay madali. Sa mga oras na naubos ang laman ng alkansya dahil kailangan nilang bumili ng pagkain, nararamdaman niyang tila lumalayo ang kanyang pangarap. At tuwing nauubusan ng pag-asa, naririnig niya ang malamig na tinig ng kanyang ama, lasing at puno ng galit, na nagsasabing, hindi ka makakaalis dito. Walang sinuman ang makakatakas sa kahirapan. Pero sa halip na sumuko, mas lalo pang pinaigting ni Dante ang kanyang determinasyon. Alam niyang wala ng ibang aasahan kundi ang sarili. Kaya, nagpatuloy siya sa kanyang araw-araw na paglalakbay. Paggising sa gitna ng ingay ng mga kapitbahay, pagsunod sa yapak ng kanyang mga magulang na humaharap sa hirap ng buhay, at pagsusumikap na makaipon ng sapat na pera upang matupad ang kanyang mga pangarap. Ang mga araw ay dumaan na tila walang pagbabago. Ngunit sa puso ni Dante, isang maliit na boses ang laging sumisigaw. Kaya mo to. Hindi ka para dito. May mas maganda pang naghihintay para sa'yo. Habang siya ay lumalaki, napagtanto ni Dante na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung saan ka nagsimula, kundi kung paano mo bubuuin ang iyong kinabukasan. Para sa kanya, ang bawat hakbang ay mahalaga at bawat pagkakataon ay isang pinto patungo sa magandang kinabukasan. At sa kabila ng lahat ng balakid, ang kahirapan, ang kakulangan ng suporta mula sa kanyang mga magulang at ang hirap ng kanyang trabaho, hindi siya titigil. Sa kanyang murang edad, natutunan niyang ang buhay ay isang laban at handa siyang lumaban hanggang sa dulo.
Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang mag-ipon si Dante sa ilalim ng kanyang kama, habang papalaki ang kanyang pangarap na makaahon sa kahirapan. Naramdaman niya rin ang kakulangan ng kaalaman. Batid ni Dante na upang makaalis sa kanilang sitwasyon, hindi sapat ang kanyang araw-araw na paghahanap buhay. Kailangan niyang mag-aral, magtamo ng edukasyon at matutunan ang mga bagay na magbibigay daan sa kanya upang makilala ang kanyang halaga sa mundong ito. Sa bawat pagdaan niya sa kalye patungong trabaho, palaging napapatingin si Dante sa mga batang nag-aaral sa isang paaralang malapit sa kanilang lugar. Ang eskwelahang ito ay isang pampublikong paaralan. Ngunit kahit na ganito, para kay Dante, tila napakalayo ng posibilidad na siya'y makapasok doon bilang mag-aaral. Ang kanyang mga magulang ay walang perang pang-tuition at tila hindi rin sila interesado sa edukasyon. Ngunit sa puso ni Dante, may isang uhaw sa kaalaman, isang pagnanasa na matutunan ang mga bagay na hindi niya nauunawaan noon. Isang araw habang pauwi siya mula sa pamamasada ng sapatos, narinig niya ang tunog ng mga guro na nagtuturo sa loob ng silid-aralan. Napatigil si Dante. Pinakaramdaman ang bawat salita na umaabot mula sa bintana ng silid. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Ang mga tinig ng mga guro at mga estudyanteng nag-aaral ay tila musika sa kanyang tenga. Tumigil siya at sumilip sa bintana. Halos nakaluhod sa sahig upang hindi siya makita ng mga guro. Mula sa labas ng silid-aralan, pinakinggan niya ang mga leksyon sa araw na iyon. Mga simpleng bagay tulad ng mga titik ng alpabeto at simpleng aritmetika. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Dante sa lugar na iyon, umaasang makikinig muli sa mga klase. Sa tuwing matatapos ang kanyang trabaho, pupunta siya sa paaralan at uupo sa gilid ng bintana, tahimik at nakikinig. Hindi siya nakikita ng mga estudyante pati na rin ng mga guro. Ngunit sa kabila ng lahat, natututo siya. Unti-unti, nagkaroon siya ng ideya sa mga bagay na hindi niya pa naiintindihan noon. Kung paano bumuo ng mga salita, kung paano magbilang ng tama, at kung paano magbasa ng mga simpleng pangungusap. Isang araw, habang nakayuko at tahimik na nakikinig sa leksyon, napansin ng punong guro ng paaralan, si Principal Enriquez, ang anino ni Dante sa labas ng bintana. Noong una, inakala ni Principal Enriquez na isa lamang itong batang pasaway na walang magawa at nangangailangan ng disiplina. Lumabas siya ng silid-aralan at tumingin sa direksyon ni Dante, na noon ay nagulat at mabilis na tumayo, handa na tumakbo palayo. "Huwag kang matakot, iho," malumanay na sabi ni Principal Enriquez. "Bakit ka nandito sa labas? Hindi ka ba dapat nasa loob ng silid-aralan kasama mga kaklase mo?" Tila nawala ang lahat ng lakas ni Dante sa kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang ginagawa. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling. Kaya sinubukan niyang magsalita kahit na kinakabahan. "Pasensya na po, sir. Gusto ko lang po sanang matuto. Wala po kasi akong pagkakataon na mag-aral. Gusto ko lang po sanang makinig." Mahina at paos sa sagot ni Dante. Halos hindi makatingin sa mga mata ng principal. Sa halip na pagalitan siya, nagulat si Dante nang makitang ngumiti si Principal Enriquez. Tila isang alon ng pagkabigla at saya ang bumalot sa kanya nang marinig ang susunod na sinabi ng principal. "Hindi ko kailangang malaman kung bakit ka nasa labas," sabi ng principal. "Pero kung nais mong matuto, bakit hindi ka pumasok dito sa loob? Makinig ka, sumali ka sa mga klase. Wala akong pakialam kung wala kang uniforme o kung hindi ka nakalista bilang estudyante. Ang mahalaga, gusto mong matuto at yan ang pinahahalagahan ko." Dahil sa mga salita ni Principal Enriquez, parang gumaan ang lahat ng bigat sa dibdib ni Dante. Tila hindi siya makapaniwala sa kabutihan ng punong guro. Sa kanyang isip,
Isang malaking hakbang ito patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Nang gabing iyon, hindi napigilan ni Dante ang kanyang tuwa at galak. Hindi siya makapaniwala na binigyan siya ng pagkakataong makinig sa mga klase. Umuwi siya ng may mga ngiti sa kanyang mga labi. Dala ang tuwa sa puso. Dumating siya sa kanilang tahanan at nadatna ng kanyang ina at ama na nooy pagod na galing sa pangangalakal. "Nanay, tatay," sigaw ni Dante. "Natuto na akong magsulat ng pangalan ko." Sabay silang tumingin kay Dante na tila hindi makapaniwala sa sinabi ng kanilang anak. Nakatitig lamang sa kanya ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi sila sumagot agad. Si Aling Pilar, ang kanyang ina, ay nagpunas ng luha sa gilid ng kanyang mata. Tila hindi makapaniwala na sa gitna ng kanilang kahirapan, mayroong bagay na nagpapasaya kay Dante. "Talaga ba, anak?" tanong ni Aling Pilar. Ang boses nito ay bahagyang nanginginig. Paano? Sinong nagturo sa'yo?" Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Dante ng init sa kanyang puso. Alam niyang hindi madalas ipakita ng kanyang mga magulang ang kanilang pagmamahal. Ngunit sa gabing iyon, tila nagbago ang lahat. Buong kasiyahan niyang ikinuwento ang kanyang mga karanasan. Ang kanyang pakikinig mula sa labas ng bintana, ang kabaitan ni Principal Enriquez at ang mga simpleng leksyon na natutunan niya. Nagulat si Dante nang makita niyang unti-unting bumalot ang ngiti sa mukha ng kanyang ama. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon mula sa kanyang ama. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakakita siya ng pag-asa sa mga mata ng kanyang magulang. "Kaya mo yan, anak," sabi ni Mang Luis habang inilapag ang kanyang baso ng tubig. "Huwag kang susuko. Kung may natutunan kang kahit isang bagay araw-araw, makakarating ka sa mas magandang buhay kaysa sa nararanasan natin ngayon." Ang mga salita ng kanyang ama ay bumasag sa mga tanikala ng takot at alinlangan sa puso ni Dante. Alam niyang hindi nagmula ang kanyang ama sa isang taong palaging masaya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam din niyang ang mga ito'y may timbang. Isang pagkilala mula sa isang taong bihirang magpakita ng emosyon. Dahil sa pag-asang naramdaman niya mula sa kanyang mga magulang, mas lalong naging masigasig si Dante sa kanyang pag-aaral. Sa mga sumunod na linggo, hindi lang siya nakikinig mula sa labas ng pintana. Pumapasok na siya sa loob ng silid-aralan, gaya ng inaanyayahan ni Principal Enriquez. Nakaupo siya sa likod ng klase, tahimik at nakikinig. Nag-aaral ng mga bagay na dati ay tila napakalayo sa kanyang kaalaman. Natutunan niyang magsulat ng kanyang pangalan. Ang unang pagkakataon na naisulat niya ang kanyang buong pangalan sa isang piraso ng papel ay tila isang tagumpay na hindi niya kailanman malilimutan. Sa kanyang murang edad, natutunan niya ang halaga ng kaalaman. Ang kapangyarihang dala nito upang palayain ang kanyang isip mula sa mga tanikala ng kahirapan. Pagkatapos ng kanyang mga klase, palagi siyang umuuwi upang ibahagi ang kanyang mga natutunan sa kanyang mga magulang. Sa bawat pagbabahagi nito, mas lalong tumitindi ang pag-asa sa kanilang tahanan. Ang kanyang ina, na dati ay tila walang buhay, ay nagsimulang magpakita ng interes sa mga kwento ni Dante. Si Mang Luis naman, bangabat tahimik pa rin sa mga pagkakataong iyon, ay mas nakikita na ang kanyang pag-aalala para kay Dante. Isang gabi, matapos ibahagi ni Dante ang kanyang natutunan tungkol sa pagbabasa, napansin niya ang kakaibang kilos ng kanyang mga magulang. Hindi tulad ng dati. Tila mas payapa ang kanilang pag-uusap at may kaunting lambing na bumabalot sa kanilang mga salita. Bagamat mahirap pa rin ang buhay, tila may liwanag na pumasok sa kanilang tahanan. Isang liwanag na dala ni Dante mula sa kanyang kasipagan at sa kanyang determinasyon.
Dahil sa epekto ni Dante sa kanyang mga magulang, napansin din ni Aling Pilar ang sariling pagbabago. Nagsimula siyang alagaan ang kanyang sarili, mas pinansin niya ang kanyang kalusugan, at tila mas naging masigla siya sa kanilang pangangalakal. Si Mang Luis naman ay dahan-dahang nagbago. Bumawas ang kanyang pag-inom ng alak at mas nagsimulang maglaan ng oras upang makipag-usap kay Dante. Sa kabila ng kahirapan, nagsimula silang makakita ng pag-asa na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Naging mas malapit si Dante sa kanyang mga magulang. Hindi na malamig ang kanilang mga usapan, hindi na galit ang bumabalot sa kanilang tahanan. Bagkus, unti-unti nilang natutunan kung paano muling magmahal, hindi lang sa isa't isa, kundi sa kanilang sarili. Ang bawat maliit na tagumpay ni Dante sa kanyang pag-aaral ay isang malaking hakbang patungo sa kanilang pagbabago. Sa bawat bagong aral na natututunan ni Dante, mas lalo pang lumalalim ang kanilang koneksyon bilang isang pamilya. Lumipas ang mga buwan at naging mas magaan ang buhay nila. Hindi dahil sa pera o sa yaman, kundi dahil sa pag-asang hatid ng kanilang pagsasama-sama at pagmamahalan. Kahit na patuloy pa rin ang kanilang pakikibaka sa araw-araw, alam nila na mayroon silang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga, ang kanilang pagiging buo bilang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Dante ang direksyon ng kanyang buhay. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin, ngunit sa kabila ng lahat, alam din niya na kasama niya ang kanyang pamilya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay ang kanyang sandigan, at sa bawat pagkakataon, mas lalo siyang nagiging handa na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa paglipas ng mga taon, maraming nagbago sa buhay ni Dante at ng kanyang pamilya. Si Dante, na ngayon ay 14 na taong gulang na, ay hindi na ang batang nakikinig sa labas ng bintana ng silid-aralan. Siya ngayon ay isang kabataang puno ng pangarap at determinasyon. Natutunan na niyang bumasa, sumulat at unawain ang mga bagay na dati ay tila imposible para sa kanya. Bihasa na rin siya sa pagsasalita ng Ingles at Tagalog at maalam na sa simpleng mga paksa ng science at ng mathematics. Mga kaalaman na binuo mula sa kanyang pagsisikap at pagnanais na makaahon sa kahirapan. Dahil sa suporta ng kanyang mga magulang at ang patuloy na paggabay ng mga taong tulad ni Principal Enriquez, lumago ang kumpiyansa ni Dante sa kanyang kakayahan. Hindi na lamang siya basta nangangarap. Nagsimula na rin siyang magplano para sa kanyang kinabukasan. Bagaman alam niyang marami pang pagsubok ang kakaharapin, nagpasya si Dante na hindi siya matitinag ng mga balakid. Handa siyang magsakripisyo para makamit ang maginhawang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo si Dante sa harap ng kanilang maliit na lampara at nagbabasa ng isang aklat na hiniram mula sa kanilang munting aklatan, bigla siyang napaisip. Ano kaya ang magiging buhay niya kung magpatuloy lang siya sa pagtatrabaho sa kalsada? Magiging sapat na ba ang kita niya sa pagpupunas ng sapatos upang itaguyod ang sarili at ang kanyang pamilya? Ang mga katanungang ito ay bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Ngunit, sa halip na matakot, ginamit ni Dante ang kanyang pagkabalisa upang simulan ang pagbuo ng mga pangarap. Nais niyang makapagnegosyo. Para kay Dante, ang negosyo ay hindi lamang paraan upang kumita ng pera. Ito rin ay isang pagkakataon upang makapag-ambag sa kanyang komunidad at makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. Sa murang edad, nagsimula na siyang mag-isip ng mga ideya. Paano kaya siya makakapagsimula ng negosyo sa kalagayan nila ngayon? Wala siyang puhunan, walang yaman, ngunit alam niya na mayroon siyang dalawang mahalagang bagay, ang kanyang sipag at ang kanyang mga natutunan mula sa paaralan.
Isang umaga, habang naglalakad si Dante patungo sa kanyang paboritong lugar sa eskinita, kung saan siya madalas magpunas ng sapatos, napansin niya ang isang matandang lalaking may kariton na puno ng gulay at prutas. Si Mang Jerry, ang matandang tindero, ay madalas niyang nakikita sa lugar na iyon at palagi itong nakikipagkwentuhan sa mga mamimili. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Dante na tila kakaunti lamang ang bumibili mula kay Mang Jerry. "Dante, iho!" bati ni Mang Jerry habang papalapit si Dante. "O siya, halika, samahan mo ko rito sa tindahan ko habang nagpapahinga ako." Dumiretso si Dante sa kariton ni Mang Jerry at umupo sa isang maliit na bangko. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung paano ang negosyo ni Mang Jerry, kung paano niya binibili ang mga prutas mula sa bukid at dinadala sa bayan upang ibenta. "Hindi madali ang negosyo, Dante," wika ni Mang Jerry. "Kailangan ng tiyaga at tamang pagpaplano. May mga araw na marami ang bumibili, pero may mga araw din na halos wala." Natuwa si Dante sa pakikipag-usap kay Mang Jerry. Para sa kanya, isang oportunidad ito upang malaman ng pasikot-sikot ng simpleng negosyo. Nakinig siya ng taimtim at mabuti habang ipinipaliwanag ni Mang Jerry kung paano ang tamang pagbili at pagtitinda ng mga produkto. "Dante, kung balak mong magnegosyo, simulan mo sa maliit. Hindi kailangang magmadali. Unti-unti mong paluguin," payo ni Mang Jerry. Napaisip si Dante sa mga sinabi ng matanda. Nakita niya ang potensyal sa simpleng pagtitinda ng mga gulay at prutas. At inisip niyang baka ito ang unang hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Subalit, naisip niya rin na wala pa siyang sapat na kapital para makapagsimula. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Nang gabing yun, habang nasa hapagkainan sila ng pamilya, nagbahagi si Dante ng kanyang ideya sa mga magulang. "Tatay, nanay," panimula ni Dante. "Iniisip ko po na balang araw ay magdinegosyo ako. Gusto kong magsimula ng maliit, gaya ng ginagawa ni Mang Jerry. Sa tingin niyo po, kaya ko ba?" Nagkatinginan si Aling Pilar at Mang Luis, at parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Alam nila kung gaano kasipag at kadeterminado ang kanilang anak. Kaya't hindi na sila nagtaka sa ambisyong ito. "Kaya mo yan, anak," sabi ng Mang Luis, na ngayon ay tila mas may tiwala na sa kanyang sarili bilang ama. "Kahit ilang beses kang pumalpak, susuportahan ka namin. Wala namang masama sa pagsubok, di ba?" Nakaramdam ng tuwa si Dante sa mga salitang iyon. Ang kanyang mga magulang na noon ay tila malamig at walang emosyon, ngayon ay puno ng pagmamalasakit at suporta. Nakita ni Dante na nagbago na ang kanilang pamilya. Hindi na sila malungkot o walang tiwala sa isa't isa. Ang bawat pagkilos at salita ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Nagsimula si Dante sa maliit na hakbang. Nag-ipon siya mula sa kita ng pagpupunas ng sapatos at dahan-dahan niyang pinagsasama-sama ang maliliit na halaga na kinakailangan upang makabili ng kaunting paninda mula kay Mang Jerry. Sa tulong ng matandang tindero, natutunan niya kung paano mamili ng mga sariwang gulay at prutas mula sa palengke at kung paano ito maibebenta sa tamang presyo. Hindi naging madali ang mga unang linggo ni Dante sa pagtitinda. Maraming beses siyang nabigo. May mga araw na hindi niya naibenta ang lahat ng kanyang paninda at may mga pagkakataon ding nasira ang mga gulay dahil hindi ito naibenta agad. Sa mga pagkakataong iyon, hindi maiwasan panghinaan ng loob si Dante. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Alam niyang ang bawat pagkakamali ay isang leksyon. At sa bawat araw na lumilipas, natututo siya ng bagong bagay. Isang umaga, habang inaayos ni Dante ang kanyang mga gulay sa maliit niyang pwesto sa gilid ng kalsada, napansin niyang may isang batang lalaki na tahimik na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Tila pamilyar ang bata, at nang lumapit ito, agad na nakilala ni Dante si Thomas,
ang kanyang kaibigan mula sa kanilang lugar. "Uy Dante," bati ni Thomas. "Balita ko may maliit ka ng tindahan ah. Pwede ba akong tumulong?" Hindi makapaniwala si Dante sa alok ng kanyang kaibigan. Alam niyang si Thomas ay katulad niya. Pinalad na makapag-aral ng kaunti pero hirap din sa buhay. Ang pagkakaroon ng kasama sa kanyang maliit na negosyo ay isang napakalaking tulong. "Oo naman, Tomas," sagot ni Dante. "Kailangan ko ng tulong sa pagbebenta at pag-aayos ng mga gulay. Sabay na tayong mangarap." Simula nang sumali si Thomas sa negosyo ni Dante, mas lumaki ang kanilang operasyon. Nagtulungan silang magtinda ng mga gulay sa mas maraming lugar at dahan-dahan nagsimula na ring lumapit ang mga kapitbahay upang bumili ng kanilang paninda. Sa bawat araw, natututunan ni Dante ang halaga ng pagiging matyaga at matalino sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi lamang siya nagtuturo kay Thomas kung paano magtinda. Natuto rin siya mula sa kanyang karanasan at mas lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa pagpapalago ng kanilang maliit na negosyo. Naging inspirasyon si Dante sa kanilang komunidad. Ang mga batang dating kasabay niya sa lansangan ay napansin ang kanyang pagbabago at pagsusumikap. Marami sa kanila ang lumapit kay Dante upang magtanong kung paano rin sila makakabangon mula sa hirap ng buhay. Para kay Dante, ito ang pinakamatamis na tagumpay. Hindi lamang siya nagtagumpay para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang mga kababata at sa kanyang pamilya. Hindi rin matatawaran ang suporta ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanilang kahirapan, patuloy silang nagbigay ng inspirasyon kay Dante. Ang kanilang pag-asa at pagmamahal ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Madalas nilang sabihin, kahit ilang beses siyang mabigo, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang pagsusumikap at determinasyon na magtagumpay. Dumating ang isang mahalagang pagkakataon para kay Dante. Isang araw, habang nagtutulak ng kanyang kariton ng mga gulay patungo sa isang bagong lokasyon sa bayan, nakilala niya si Mr. Carlos. Isang negosyante na may-ari ng isang malaki at kilalang tindahan sa bayan. Napansin ni Mr. Carlos ang tiyaga ni Dante at ang kalidad ng kanyang mga produkto. "Bata," wika ni Mr. Carlos habang iniaabot ang isang sariwang gulay mula sa tindahan ni Dante. "Mataas ang kalidad ng mga paninda mo. Gusto mo bang maging supplier sa tindahan ko? May pangangailangan ako ng sariwang gulay at prutas at sa tingin ko, magtutulungan tayo." Hindi makapaniwala si Dante sa kanyang narinig. Isang malaking oportunidad ang ibinigay ni Mr. Carlos sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malapit na niyang maabot ang kanyang mga pangarap. Agad niyang tinanggap ang alok at nagsimulang magplano ng mas malawakang negosyo. Sa mga sumunod na linggo, dahang-dahang pinalawak ni Dante ang kanyang operasyon. Sa tulong ni Thomas at ng kanyang mga magulang, natutunan niyang mag-organisa ng mga supply, magnegosyo ng mga sistematiko at makipag-ugnayan sa mas maraming mamimili. Hindi naging madali ang bawat hakbang, ngunit sa bawat pagsubok, natututunan niya kung paano mas maging mahusay. Unti-unti, natamo ni Dante ang maginhawang buhay na matagal niyang pinapangarap. Hindi na siya ang batang nangarap lamang mula sa iskinita. Siya ngayon ay isang binatang nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Sa tulong ng kanyang determinasyon, pagtsatsaga at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang, nabigyan niya sila ng mas maginhawang buhay. Ang dati nilang bahay na barong-barong ay napalitan ng mas maayos na tahanan. Ang dating gutom at kalamang sikmura ay napalitan ng pagkain sa pagkainan at higit sa lahat na puno ang kanilang tahanan ng pagmamahalan at pag-asa. Matapos ang maraming taon ng pagsusumikap, akala ni Dante ay tuloy-tuloy na ang pag-angat ng kanilang pamilya. Tila isang tuloy-tuloy na ang pag-akyat sa isang bundok. Bawat hakbang ay nagpapalapit sa kanila sa mas maliwanag na kinabukasan.
Mula sa kanilang dating maliit na tindahan ng gulay at prutas, lumago ito sa isang negosyo na kinikilala sa kanilang bayan. Kasama si Thomas, ang kanyang kaibigang matalik na naging katuwang sa negosyo, at ang walang patid na suporta ng kanyang mga magulang. Unti-unti naging matagumpay si Dante. Ngunit tulad ng kasabihang, ang buhay ay parang gulong. Mabilis ding bumaliktad ang kapalaran nila. Isang umaga, habang abala si Dante sa pag-aasikaso ng mga bagong suklay para sa kanilang tindahan, biglang bumagsak ang kanyang ama, si Mang Luis, sa kanilang tahanan. Hindi siya agad nakauwi nang tumawag ang kanyang ina, si Aling Pilar. Ngunit sa oras na makarating siya, nadatnan niya ang kanyang amang wala sa sariling ulirat. Agad nila itong dinala sa ospital. Sa ospital, nagsagawa ng iba't ibang pagsusuri ang mga doktor at ipinahayag ang isang malungkot na balita. Mayroong malalang kondisyon sa utak si Mang Luis na nagdulot ng pagkawala ng kanyang memorya at nagbunsod ng pag-iisip bata. Hindi kayang tanggapin agad ni Dante at ng kanyang ina ang kanilang sitwasyon. Noon pa man, nakita na ni Dante ang lakas ng kanyang ama, kahit pa noong masalimuot ang kanilang buhay. At ngayon, ang amang iyon na matapang sa lahat ng laban ay tila nawala na. Natabunan ng isang katahimikan at kawalang kaalaman. Habang nagpapalakas ng loob ang mga doktor, hindi pa rin matanggal ni Dante ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama na nagsimulang magpakita ng pagbabago at pag-asa noong nagsimula siyang umasenso, ngayon ay tila bumalik sa isang bata. Walang malay, walang kakayahang magdesisyon para sa sarili. Dahil sa kalagayan ng ama, naging mas malapit si Dante sa kanyang ina. Nagsimula silang magtulungan, hindi lamang sa pagpapatakbo ng kanilang tahanan, kundi sa pag-aalaga na rin kay Mang Luis. Si Aling Pilar, na noon ay tila nawalan ng pag-asa sa kanilang buhay, ay muling nagpakita ng lakas ngayon para sa kanyang asawa. Siya ang nagbabantay kay Mang Luis sa araw-araw, pinapaliguan, pinakakain at tinitiyak na maayos ang bawat galaw nito. Isang hapon, habang tahimik silang magkakasama sa kanilang maliit na sala, lumapit si Dante sa kanyang ina. Nakatitig ito sa kanyang ama na abala sa paglalaro ng mga bloke na parang isang batang musmos. Malalim ang iniisip ni Dante at hindi niya napigilang magsalita. "Nay," mahinang sabi ni Dante, halos pabulong. "Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kakayanin to. Ang sakit pong makita si tatay sa ganitong kalagayan." Tumingin si Aling Pilar sa kanyang anak. Napansin ni Dante ang mga bakas ng pagod sa mukha ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, may isang tiyak na liwanag sa mga mata nito. Isang uri ng tibay na matagal nang nawala pero muling bumalik. "Anak," sagot ni Aling Pilar, "hindi natin alam kung hanggang kailan, pero hindi ito ang panahon para sumuko. Kaya nating magpatuloy. Alam ko ang hirap, pero sa bawat araw na kasama natin ang tatay mo, yun na ang pinakamahalaga. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa pamilya natin." Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Dante. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kailangan niyang panatilihin ang kanilang pamilya. At tulad ng dati, ang pag-asa ng kanyang ina ay naging kanyang lakas. Sa kabila ng kondisyon ng kanyang ama, hindi nagpatinag si Dante. Lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang negosyo, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang buong pamilya. Ang bawat araw na dumadaan ay isang pagsubok, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Kung dati, para lamang sa kanilang kinabukasan ng kanyang pagsusumikap, ngayon ay para sa kanyang ama na rin, upang mabigyan ito ng maayos na pangangalaga at mabigyan ng sapat na suporta ang kanyang ina. Habang lumalalim ang kanyang pakikipaglaban sa buhay,
Dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon na nagbukas ng mas malawak na pintuan para kay Dante. Isang umaga, habang abala siya sa pamamahala ng kanilang lumalaking tindahan, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Mr. Carlos, ang negosyanteng nakilala niya noon. "Dante," sabi ni Mr. Carlos sa kabilang linya, "may magandang balita ako para sa'yo. Kilala na kita bilang isang masipag at mapagkakatiwalaang negosyante. Ang pangalan mo ay umabot na sa mga malalaking kumpanya dito sa bayan. May isang malaking oportunidad para sa'yo at gusto ko ikaw ang unang makaalam." Napatigil si Dante. Hindi niya inaasahan na magbubukas ng ganitong oportunidad si Mr. Carlos. Ngunit naramdaman niya rin ang excitement at kaba. Hindi na niya alam kung ano pa ang maaaring asahan, pero sa pagkakataong yon, handa siyang makinig. "Anong klaseng oportunidad po?" tanong ni Dante. Halos hindi makapaniwala. "Isa sa pinakamalaking mall dito sa bansa ay naghahanap ng bagong may-ari. Ang dating may-ari ay nagpasya ng magretiro at gusto niyang ipasa ito sa isang taong may mabuting reputasyon at maayos na pamamalakad. Sa tingin ko, ikaw ang nararapat. Ipinakilala kita sa kanya at gusto niyang makipagkita sa iyo upang pag-usapan ang posibilidad na ikaw ang maging bagong may-ari ng mall." Tila hindi makapagsalita si Dante. Ang mall na tinutukoy ni Mr. Carlos ay hindi basta-basta. Ito ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang komersyal na establishmento sa bansa. Ang pag-aari nito ay isang malaking responsibilidad at isang napakalaking hakbang mula sa kanyang maliit na negosyo ng gulay at prutas. "Sir, hindi ko po alam kung kaya ko," sagot ni Dante. Nanginginig ang boses. Ngunit si Mr. Carlos ay nagpatuloy. "Kaya mo, Dante. Ipinakita mo na sa lahat na ikaw ay mapagkakatiwalaan at may kakayahang pamahalaan ang negosyo. Hindi mahalaga kung maliit ka nagsimula. Ang mahalaga ay ang puso at dedikasyon mo sa bawat ginagawa mo. Ito ang pagkakataong hinihintay mo." Matapos ang tawag na yon, nagkaroon ng mahabang pag-uusap si Dante at ang kanyang ina. Sinabi niya kay Aling Pilar ang tungkol sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya. At bagamat may kaba, alam niyang kaya niyang suungin ang hamon. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa maliit na mesa ng kanilang kusina, muling natanaw ni Dante ang pagmamahal at suporta ng kanyang ina. "Anak, ang tanging hangad namin ng tatay mo ay ang mapabuti ka. Kung ito ang daan para sa'yo, susuportahan ka namin. Wala kaming ibang nais kundi ang makita kang magtagumpay," sabi ni Aling Pilar habang inaalalayan si Mang Luis na nooy tahimik na pinapanood silang dalawa. Sa kabila ng kondisyon ng kanyang ama, naramdaman ni Dante na buo pa rin ang kanilang pamilya. Nakatulong din ito upang mas lalo siyang magpursige. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang oportunidad na ito. Nais niyang ipakita sa kanyang ama na sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, may pag-asa pa rin silang makaahon. Lumipas ang mga linggo at nagsimula na ang negosasyon sa pagitan ni Dante at ng dating may-ari ng mall. Sa bawat hakbang, ipinakita ni Dante ang kanyang dedikasyon at kaalaman sa pamamalakad ng negosyo. Hindi naging madali ang proseso. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko dahil sa dami ng komplikasyon at mga technical na usapin na hindi niya na agad na nauunawaan. Ngunit sa bawat hamon, nandyan naman si Thomas, ang kanyang matalik na kaibigan, at si Mr. Carlos upang gabayan siya. Hindi rin siya iniwan ng kanyang ina na sa kabila ng pag-aalaga kay Mang Luis ay palaging nagbibigay ng payo at ng lakas ng loob. Isang araw, natapos din ang lahat ng proseso. Formal na inanunsyo na si Dante na ang bagong may-ari ng isa sa pinakamalaking mall sa bansa. Hindi makapaniwala si Dante sa bilis ng pangyayari. Mula sa maliit na tindahan ng gulay at prutas,
Ngayon ay isa na siyang kilalang negosyante. Ipinagkatiwala ang pamamahala ng isang napakalaking establishmento sa kanya. Tila ba isang panaginip ang lahat, ngunit alam niyang hindi ito basta panaginip. Ito ay bunga ng kanyang pagsisikap, sakripisyo at ang walang patid na pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa kanilang bahay, nagtipon-tipon ng pamilya at mga kaibigan upang ipagdiwang ang tagumpay ni Dante. Si Mang Luis, bagamat wala nang ganap na kamalayan sa mga pangyayari, ay nandoon. Tahimik ngunit bahagi pa rin ng kaganapan. Si Aling Pilar, na ngayon ay may bakas na pagtanda ngunit may masiglang ngiti sa kanyang muka, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Si Tomas, na noon ay katuwang ni Dante sa kanilang simpleng negosyo, ay nandoon din, kasama ang ilang mga kaibigan na tumulong sa kanila sa pag-usbong ng kanilang kabuhayan. Habang tinitingnan ni Dante ang mga taong mahalaga sa kanya, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na pinapasan niya. Hindi na siya isang batang nangangarap lamang. Siya ngayon ay isang tao na may malalim na kaugnayan sa kanyang komunidad. Isang tao na nagpakita na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kahirapan, ang pagkakasakit ng kanyang ama at ang mga hamon sa negosyo, nanatili siyang matatag. Habang nakatitig siya sa kanyang ama, lumapit ang kanyang ina at inilagay ang kamay nito sa kanyang balikat. "Anak," sabi ni Aling Pilar, "tingnan mo kung hanggang saan ka na nakarating. Alam kong hindi man ganap na naalala ng tatay mo ang lahat ng ito. Nararamdaman ko na proud siya sa'yo. At ako, anak, walang salita ang makakapagpaliwanag kung gaano kita pinagmamalaki." Niyakap ni Dante ang kanyang ina ng mahigpit at sa gabing iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil. Gagamitin niya ang bawat aral na natutunan niya mula sa kanilang kahirapan, mula sa kanyang mga kabiguan at mula sa pagmamahal ng kanyang pamilya, upang patuloy na magtagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na napagtagumpayan ni Dante, ang kahirapan ng kanilang kabataan, ang pagkakasakit ng kanyang ama at ang pag-angat mula sa maliit na tindahan patungo sa pagiging may-ari ng isang malaking mall, dumating pa rin ang isang dagok na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang abala si Aling Pilar sa pagluluto sa kanilang maliit na kusina, napansin niyang tahimik si Mang Luis. Bagaman madalas na itong tahimik simula noong mawalan ng memorya at mag-isip bata, ngunit sa araw na iyon, tila mas kakaiba ang katahimikan sa bahay. Nang hanapin ni Aling Pilar ang kanyang asawa sa kanilang sala, wala na ito roon. Agad siyang kinabahan at nang madaling naghanap sa paligid ng bahay. Ngunit walang bakas ng presensya ni Mang Luis. Lumabas siya ng bahay at tinanong mga kapitbahay. Ngunit wala rin daw na nakakita sa kanya. Nagsimula ang isang nakakabahalang paghahanap. Nagpabalik-balik si Dante mula sa kanilang bahay papunta sa iba't ibang mga kalsada, iskinita at mga kalye. Ngunit wala siyang matagpuang palatandaan ng kanyang ama. Tumawag siya sa mga estasyon ng pulis at ospital, umaasang naroon si Mang Luis. Ngunit walang balita. Tumagal ng 3 araw ang paghahanap at unti-unting lumalalim ang takot at pangamba sa puso ni Dante at ng kanyang ina. "Anak, baka nagpunta siya rito sa malayo. Baka hindi na natin siya makita pa." Umiiyak na sabi ni Aling Pilar isang gabi habang nag-uusap sila ni Dante sa kusina. Ngunit si Dante, sa kabila ng kanyang sariling takot, ay pinipilit maging matatag para sa kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay ni Aling Pilar at nagsalita. "Nay, hindi tayo pwedeng sumuko.
hahanapin ko pa rin si tatay. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Nagpatuloy ang paghahanap, araw-gabi, umaga at hapon. Ngunit matapos ang 2 linggo, tila nawawalan na rin ng pag-asa si Dante. Patuloy pa rin siyang nagnenegosyo, ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nararamdaman niyang tila may nawawalang bahagi sa kanya. Pakiramdam niya, paano siya magiging matagumpay kung wala ang kanyang ama, na isa sa mga dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Ang kanyang focus ay nagiging hati sa pagitan ng kanyang negosyo at ang paghahanap sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi siya tumitigil sa pag-asa na makikita niya si Mang Luis. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang lumalalim ang kanyang kaba. Isang araw, habang nagtungo si Dante sa kanyang mall para sa isang nakatakdang inspeksyon, napansin niya ang isang gulo sa labas ng isa sa mga tindahan ng mall. Mula sa malayo, kita niyang may komosyon at tila maraming tao ang nagtipon-tipon. Nang lapitan niya ang lugar, narinig niya ang mga sigaw ng ilang tao at ang boses ng mga pulis na nagtutulak sa isang matandang lalaki. "Magnanakaw! Nakakahiya ka!" sigaw ng isa sa mga tao. Agad na kinabahan si Dante. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bumubulong sa kanya na may mas malalim pang nangyayari sa komosyong iyon. Agad siyang tumawag ng mga security mula sa mall upang ayusin ang kaguluhan at pinilit niyang makalapit sa eksena. Habang papalapit siya, narinig niya ang usapan ng mga tao sa paligid. Nagnakaw daw ng tinapay para sa anak niya. Matandang wala na raw sa katinuan. Bulong ng isa. "Binubugbog pa ng mga pulis. Kala mo naman malaki ang ninakaw." Dagdag ng isa pang boses. Si Dante, ngayon ay galit na galit. Mabilis na nagmamadali papunta sa lugar kung saan nakikita niyang pinagtutulungan ng mga pulis ang isang matandang lalaki. Nang makarating siya sa gitna ng komosyon, napako ang kanyang mga paa sa lupa. Tila bumagal ang oras at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang matandang lalaki na binubugbog ng mga pulis ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Mang Luis. Tuguan, wala sa katinuan, at tila wala lang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Parang gumuho ang mundo ni Dante sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang ama, na dating matapang at puno ng dignidad, ngayon ay nakahandusay, walang laban at binugbog para sa isang piraso ng tinapay. Agad na sumigaw si Dante. "Itigil niyo yan!" Tumawag siya ng kanyang mga security upang pigilan ng mga pulis sa kanilang ginagawa. Halos mag-apoy ang kanyang katawan sa galit habang pinapanood ang kawawang kalagayan ng kanyang ama. Sa lakas ng kanyang boses at utos, tumigil ang mga pulis sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi makatingin ng diretsyo kay Dante. Nang matanto ng mga tao kung sino ang matanda, nagulat ang lahat. Isa sa mga pulis ang nagtangkang magpaliwanag. "Sir, akala namin magnanakaw to. Kinuha ang tinapay nang walang bayad." Paliwanag ng isang pulis. Tila kinakabahan. "Wala po siyang dalang pera, kaya namin siya inaresto." Nakita ni Dante ang kalunos-lunos na itsura ng kanyang ama, na ngayon ay tila hindi na makakilala sa mga nangyayari. Ang simpleng pagnanakaw ng tinapay, isang bagay na tila maliit sa mata ng karamihan, ay nagresulta sa labis na karahasan at kawalang katarungan. Hindi makapaniwala si Dante sa pagkakakilanlan ng mga taong dapat sana'y tagapagtanggol ng katarungan. Ngayon ay lumilitaw na tila mga tagapagpahirap ng mga walang laban. "Ang ama ko to!" sigaw ni Dante. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Walang hiya kayo! Bakit niyo siya ginanito?"
Natulala ang mga pulis at ang mga tao sa paligid. Ang galit ni Dante ay nag-uumapaw. Hindi lang siya galit para sa kanyang ama, kundi para na rin sa lahat ng taong tila nawalan ng boses sa harap ng karahasan at kawalan ng katarungan. Walang makaimik sa ginawa ng mga pulis at lahat sila ay nanlumo nang malaman ng katotohanan. Alam nila ang ginawa nila ay mali at ngayon, kailangang pagbayaran nila ang kanilang ginawa. Ayos lang ba siya, sir? Tanong ng isang security guard ni Dante habang lumalapit ito upang tulungan si Mang Luis na makatayo. Dalhin niyo ang tatay ko sa ospital. Siguraduhin niyong maayos ang kalagayan niya. Utos ni Dante sa kanyang mga tauhan. Ngunit hindi siya mapakali. Hindi niya mapigilan ang sarili niya tingnan ng mga pulis na nagdulot ng pinsala sa kanyang ama. Lahat kayo, magbabayad sa ginawa niyo. Galit na banta ni Dante sa mga pulis. Hindi niyo alam kung sinong binugbog niyo. Ama ko siya at wala kayong karapatang gawin to sa kahit sinong tao. Nang tumahimik ang komosyon, dinala si Mang Luis sa ospital upang suriin. Habang pauwi na sila mula sa ospital kasama si Mang Luis, tahimik lamang si Dante. Kasama niya ang kanyang ina na walang tigil ang pagtulo ng luha habang hinihimas ang noo ni Mang Luis na ngayon ay tahimik na rin. Anak, sabi ni Aling Pilar sa malambot na boses, napakabigat ng pinagdadaanan natin. Pero alam ko sa lahat ng to, matututo tayo ng isang aral. Hindi tayo pwedeng magpadala sa galit. Bagamat galit at sakit ang nararamdaman ni Dante, naramdaman din niya ang isang uri ng pagtanggap. Hindi sa ginawa ng mga pulis, kundi sa katotohanang ito na ang buhay. Minsan, kahit gaano kalaki ang ating tagumpay, darating ang mga pagsubok na susubok sa ating pagkatao. Ang buhay ay hindi palaging magaan at kahit na umangat na sila mula sa kahirapan, hindi sila ligtas sa mga problema. Habang nagdadrive pa uwi, napaisip si Dante. Pinikip niya ang kanyang mga mata at minalikan ang mga alaala mula sa kanyang kabataan. Kung paano siya nagsimulang mangarap, kung paano siya bumangon mula sa kahirapan, at kung paano siya sumuong sa mga pagsubok kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, sa harap ng napakalaking trahedya, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang kahalagahan ng pamilya at ang walang hanggang pagmamahal na ibinibigay nito. Hindi pera, hindi negosyo, at hindi tagumpay ang tunay na kayamanan. Ito ay ang mga mahal sa buhay, ang mga taong kasama mo sa hirap at sa ginhawa. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa dulo ng lahat ng yon, ang pamilya ang nagbibigay ng tunay na lakas at dahilan upang magpatuloy. Nang makarating sila sa bahay, inalalayan ni Dante ang kanyang ama papasok sa kanilang tahanan. Pinagmasdan niya si Mang Luis na tahimik na umupo sa kanilang maliit na sala. Tila balisa, pero ligtas na. Habang tinitingnan niya ang kanyang ama, naramdaman niya ang masidhing pagmamahal at pangakong hindi na niya hayaan pang mapahamak ito. Sa gabing iyon, tahimik silang kumain ng hapunan. Sama-sama, kahit pa hindi lubos na naiintindihan ni Mang Luis ang mga nangyayari, ang kanilang tahanan, bagamat puno ng hirap at pagsubok, ay puno rin ng pagmamahalan. At para kay Dante, iyon ang tunay na kayamanan, isang kayamanang walang sino man ang kayang agawin.